is presented to you by Co-Productions. Collaborate, communicate, connect, and conquer. A podcast with the people, for the people, and by the people. Psst! Uy! Tay! Tay, halika dito! Oh, ano ba yun? Alam mo ba? Oo naman, te. Lumang balita na yan eh. Sa Abante ba yan or sa The Buzz? Outdated na yan. And those kind of medium, one-way communication, mabagal. Manonood ka lang at wala kang say. Eh, alam mo ba ang latest? Latest? Of course! Hello! Alam ko yung tungkol sa social media. Facebook, Instagram, Twitter. Active ako dyan, no? Yung tipong may real-time engagement talaga. Tama, and also nighttime engagement ka mo. Napuyat kaya ako kakabasa ng screenshots kagabi. Hay nako, screenshots. Talagang umaasenso na tayo, Mare. Isipin mo, in 2014, may blind item pa. Ay, napuyat nga din ako kakabasa. Palibasa kasi noon, mag-aantay pa tayo sa TV, sa tabloid, sa magazine. Wala na, te. Pagdating ng umaga, panis na yung chika. Tama, late ko na nga nabasa yung kay Liza eh. Liza? Yan ba yung kay Enrique? Tama. Grabe. Hindi na sila magkatambal. Pero, it seems like cancel culture helped her be more authentic, ha? Nagkaboses na siya. Talaga bang hiwalay na sila, be? Oo, hindi na. Fake news ka eh. Hindi te, isearch mo pa. Nasabihan kaya siyang walang utang na loob. Pero in fairness, she's thriving at dahil sa kanya, mas napupush pa yung pag-experiments ng love teams sa bawat network, mapa ABS man yan or GMA or even TV5. So may mga fresh concepts and different values na na-introduce siya sa audience. Oh, dati kasi 'di ba parang wholesome lang yung mga pinoportray niya na characters. Ang manager niya dati si Ogie Diaz, 'di ba? Right, yes. Pero ngayon, ang manager niya ata si James Reid. Ewan ko ba, hindi na ako masyado updated dyan Pero alam mo, napapansin ko, kahit ang daming bashers, she was able to get out of the system. In fairness kay ate. Balita ko, going international na yan siya. Nag-Hollywood, may pa-movie-movie. Pursuing independent artistry nga tayo, nasa red carpet na yan eh. Dati kasi, parang she's stuck inside the box without room to grow. Parang kada project si Enrique lang. Lagi kasing iniingatan ng management yung fans. Alam mo naman dito, nababaliw lahat. Akala, kung ano yung nasa TV, yun yung totoo. Kaya nga. Pero alam mo, change can be good. Maiba tayo. Remember yung extrajudicial killings? Naku te, nung 2016 pa yun, diba? Pero, ngayon pa lang siya nahabol ng ICC. Sipin mo, na-bypass niya yung judiciary system. Lumipas na lang ang mga rally, wala pa rin hustisya. Kawawa yung mga biktima, kawawa yung mga hindi nabigyan ng katarungan. Bukod pa doon, isa pa ng pandemic. Ay, he refused to listen to medical experts. Yun na nga ang nakakadismaya talaga. Kung isinira agad niya yung border bilang pangulo ng bansa, hindi siguro dadami ang kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Maraming ang umalma, marami ring nadismaya, kasama na ako at palagay ko ikaw rin, di ba? Oo nga eh. Ang dating kasi sa akin, parang inuuna pa na yung pakikipagkaibigan sa China. Noon na kasi ang pakikipagpolitika. Sana, inuna niyang magpaka-Pilipino. Alam mo, there's nothing wrong with doing your job and doing what you know is right. But, you have to remember na may epekto yan. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga nasa paligid mo.
Are you familiar with structuration theory? Yup. It talks about human actions and social structures. Basically, may hierarchy ang mga bagay-bagay. May nasa taas at may nasa baba. Some have power and some don't. Pero, that can always change, hindi ba? Tingnan mo ha, cancel culture. If you do something different, the system changes. Tingnan mo si Liza. It seems like she took back her power. Dati, ang manager niya si Ogie. Tapos, dahil nag-speak up siya, dahil may hindi siya gusto, lumipat siya sa ibang management at mas naging authentic siya. Nag-iba yung messaging niya. Nakaalis siya sa love team at nakaka-pursue siya ng mga projects na mas gusto niya. Bukod pa dun, hindi lang naman si Liza ang naapektuhan. Diba nga, dahil sa kanya, nagkakaroon na ng experimentation sa love teams at nagkakaroon na din yung tao ng kamalayan na parang i-question nila kung tama ba yung mga ganong pagtatambal? Okay ba talaga ang love team culture sa Pilipinas? Talagang she took back her power. And as for a certain former president, he refused to put anyone else in power. Talagang magandang example to. Dahil kahit may hierarchy, hindi ka nga palaging nasa taas at hindi ka din naman palaging nasa baba. Ang political economy kasi, talagang dynamic yan, ate ko. Their actions change the world as we know it. Tama, I agree. Pero sa tingin mo, kung magpapatuloy tong cancel culture, mas magiging woke kaya ang mga tao? Kasi feel ko mas magiging involved sila sa media since they have access or easy access for technology. Grabe na kasi ang pagpapahalaga sa public opinion. Bawat tao may masasabi tungkol sa isang partikular na personalidad o politiko, mapapolitiko man yan, o artista, takot sila sa bashing. Kaya nga, ayun na nga 'di ba? Mas naka-highlight pa yung chika kaysa yung mga mahalagang issue. At lahat ng tao parang natatakot na mabash, natatakot na ma-judge. Kaya ayun, parang hindi na sila authentic. Binibigay nga kasi ng media yung gusto ng audience at binibigyan ng media yung audience ng expectations. So parang alam mo yun, napuput sila into a box at nasiset yung values nila. So talagang it's a two-way street ngayon. Diba nga, binibigay ng media kung ano yung gusto ng audience. So again, high ratings, better business. Yun yung sistema eh. Tama. And cancel culture has the ability to call out wrong behaviors, promote discourse, and hold people accountable. Kaya ang mga tao ngayon, parang mas nagiging maingat sila sa mga binibitawang salita o aksyon na ginagawa, particularly online sa cyber world. Alam mo ba, sa TikTok may consultant na sila. Pero hindi naman yun masama, and it's actually a good way. It helps content creators and also their viewers. But it also has the ability to silence certain individuals and perpetuate online bullying. Alam mo naman, dahil nga dyan sa technology na yan, there became an abundance of information. Kahit sino pwedeng mag-upload, kahit sino pwedeng mag-download. So there's just no way of fact-checking the information that we have. Kaya naman, minsan may mga hindi naman dapat makancel, pero 'di ba, nakaka-cancel pa rin sila. Kaya nakakatakot din talagang magsabi ng opinion online. Meron tayong tinatawag na bandwagon effect or mob mentality. Kaya sometimes what other people say is right is not always right. Hindi totoo yung majority wins. Think before you click, ika nga. Matanong kita, should cancel culture be cancelled?